Hallelujah. I'm so blessed nga nindot kayo. Nakita nako ang mga kadasig o kabisi sa mga workers, sa mga buluhaton sa Ginoo. Nindot gyud nga mahimo kitang mabisi sa buluhaton sa Dios. Amen. Karon lahi man ang kabisi sa ato palibot diri sa Iligan, no? But I praise God nga makita nga bisita sa buluhaton sa Dios. Let us love the business of God. Let us love the work of the Lord. Nga naman, if we love the business of God, He will take care of us. Ang Ginoo gyud mo'y magatiman ka nato, pamilya, panginabuhian, tanang mga panginanglanon, at timanon gyud na siya sa Ginoo. What is the best business of God today? Ang Ginoo na pagyapon siya sa business sa pagluwas, pagpangita ug pagluwas sa tanang nawala. Amen. Ug salamat sa Ginoo tungod kay ikaw ug ako nakaplagan na ni Lord. And it's time nga ipas ang baton. Amen. Kita na sab ang magapangita mga kaigsuonan. Bisaya kayo kuno. I came from Aklan. Gikan dito Aklanon jud ko. Kadungog mong Boracay. Well known kayo siya nga resort, no? Taga dikto mi. Salamat sa Ginoo and tungod kay na church planting ang Assemblies of God and gipadala mi diri sa Lanao del Norte. Gusto ni ana nga wala na natamni og simbahan ang magsaysay. Salamat sa Ginoo for 26 years na nagyud ko dinha. Ako ra ang assistant atong panahona and then ang akong senior pastor ni Ulicia after 6 years. Diha nagyud ko naminyo akong bana mga apelyido og EP. Kadungog mo mga pastor diri sa Iligan, mga EP no, parintir gyud pud na sa akong bana. No? So diha na ako'y duha ka buok anak, puro lalaki. Kini sila, gwapo kaayo sila, no? Si Roaldane Epe, mo na among drummer po dito, gikuyog na ko ni kay birthday niya gahapon. And then si Ben Judah. No, si Ben Judah. Salamat sa Ginoo. Akong assistant pastor si Miss Julibet Lumokso. Praise God. Akong diri magunig eskwela siya si Jula Shanko, siya akong youth pastor sa Magsaysay, pero most of the time naa sa dinalipay pag ko nga nakaani siya kay naara siya dinhi sa syudad most of the time tungod sa iyang schedule sa klase murag na siya permi schedule og bisag Domingo. Busy ka kayo mga estudyante, no? So nalipay ko kay aron kung maka-fellowship siya, labing maayo nga naa dinhi at least kabaluta nga safe ang doktrina, no? Daghan naman gud karong mga nanggawas nga mga dili ingon nato. Praise God. Salamat kaayo ni Pastor James. Bisag wala mi nagkita. Personally, unta gusto na ko nga pahibaloon siya nga siya among speaker sa among Thanksgiving sa Magsaysay karong December. Pringon na ako, Pastor, dili na lang nako i-chat nimo kay wala man di ay ka. And then kasabot ra gyud ko basta mga pastor busy gyud kaayo mga kigsunan. No? So salamat sa Ginoo nga giampuan ako kini nga mensahe. And I believe nga para ka nato ning tanan. Amen? No? So, salamat sa Ginoo. You can call me Daisy kay most of the pastors ug mga church members gitawag ko nila sa ako nickname nga Daisy tungod kay murag taas ra man gyud kaayo ang Suraida. Suraida ang kong ngalan which sa unang panahon dili gyud kaayo ko ganahan tungod sa artista nga si no? But murag gwapa man tingali ko gamay to God be the glory. No? Joke na siya. So, dito, nag-eskwela mo kog high school sa Caloocan, gibautismuhan ko dito sa ngalan nga Daisy. Kaya ron sayon na yun pag-mention ba? No? So, nindot man po ang ngalan nga Daisy. Salamat sa Ginoo. And then, mo, diretso na sa Word of God, kay basin taon-taon na mo sinyas nako. Okay. Anita karon sa pulong sa Ginoo. Pila ba dinhi ang nakasinati sa pagkamaayo sa Dios? Unsa ba kamaayo ang Dios sa atong kinabuhi, sa imong kinabuhi mo igsoon? So salamat sa Ginoo, no? So this morning our topic is about love that does not grow cold. Ang gugma kuno nga wala nagakabugnaw. Amen kisa ganahan anak maigsoon. So let us stand to read the Word of God. Taga na tog standing ovation si Lord. Praise God. Naaba sa monitor?
Ha? Sige. Balik ko sa akong cellphone. Okay ra ba? Ako sa verse number 3. Kamo sa verse 4. Puli-puli ta. Praise God. Matthew 24, verse 3. Okay. Samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an ni sikreto pagduol kaniya og nangutana, sultihi kami, kanusa matuman kining tanan, ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Kamo. Kaysa akong ngalan, daghang tawo ang muanhi nga mag-ingon, ako ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan. Kining mga butanga, kinahanglan may tabo, apan wala kini magpasabot nga mao ang katapusan. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian, may mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Verse 8. Unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug unya patyon. Kasilagan kamo sa tanang katawan tungod kanako. Verse 10. Unya dagang mini nga mga propeta ang manungha ug dagan ang malimbungan nila. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Mag-pray ta. Salamat, Lord. We honor your presence na nga dapit. Silimbahon ka ug angay ka Ginoo nga pagahimayaon. Dawata ang tanang dungog ug himaya. Nga ikaw lang ang takos, Lord, nga mapasidunggan. Salamat sa langit ng kaalam. Walay kay sayloan, Ginoo. Salamat sa imong pagpanalangin gikan sa pinakabata ngadto sa pinakahamtong. Magagawas kami nini nga building nga puno sa imong presensya. Puno sa imong panalangin. Puno sa imong pabor. Salamat, Ginoo, sa imong daghan ug mga maayong pagahimuon kanamong tanan. Kinamong gihangyo, Holy Spirit be with us. Be our speaker, Lord. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maglingkod ta maigsaon. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ingon diri ang pulong sa Dios, no? Sa atong gibasa karon nga tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang taon. Apan ang magpadayon jud hangtod sa katapusan, maoy maluwas. Kaya nga atong calling dili ra taman sa tunga-tunga. O dili ra maayong pagsugod. Kundi gusto sa Ginoo maglahutay gyud ta ug magpadayon gyud ta, finisher gyud ta. Amen. Until the end. Hallelujah. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Ayaw bugnaw-bugnaw diha sa pagpangalagad sa Dios. Muna si Habakuk, gitawag iya nga name Habakuk tungod kay we need to cling to God even in the midst of the storm. Amen. Kinahanglan mo gunit kitag maayo sa Dios. Labi na karon na jud ta sa last days nga ginatawag mga igsoon. Ang pag-increase sa kadautan ingon sa pulong sa Ginoo. Nakita na ba nato ni? No?
ang pag-increase sa kadautan. Atong nakita. Pilay nagagamit dire og thermometer. Pilay nakaila kaninyo og thermometer. O, kano sa ganina siya gamiton? Nailantan, no? Nay bata, kuya, unsa diya, no? Gamito na siya aron nga mahibaw-an kung nailagnat, pila ang temperature sa bata, pila gani ang normal nga 37. Kung mosaka na gani na sabot ipasabot nga nanay lagnat or naay infection, no? So, kumusta man ang atong spiritual standing karon kung butangan ta sa Ginoo og thermometer? Amen. No? Kinahanglan ingon ang pulong sa Ginoo, dili ta mabugnaw. Amen. Dili ta mabugnaw. Kinahanglan nga magmainiton ta. Gidesign sa Ginoo nga zealous ang church. Gidesign sa Ginoo nga on fire ta. Amen. Hallelujah, praise God. Una maigsoon nga bawal jud. Dili maayong magluya-luya. Amen. Kinahanglan mo abante jud ta bisan sa mga pagsulay. Whatever ang sitwasyon sa kalibutan, natay madungog international news, local news, domestic news, unsa pa diha nga mga news, pabilin jud ta nga magmainiton sa pagpangalagan sa Ginoo. Hallelujah, praise God. So, madungog nato ang nagkalain-lain nga mga gubat, mga gira. Kita sa atong pamilya, sa atong kinabuhi, natay mga personal nga mga giras kinabuhi, migsaon, apan padayon lang. Padayon lang yun nga mag-alagad, padayon nga mo dasdas, padayon nga mo tawag sa ngalan sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Dios sa Roma 10:13, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Si bisan kinsa nga mo tawag sa ngalan ni Jesus, maluwas gayon. Amen. Nakita nato karon ang daghan nga mga paglisod. Daghang famines. Makita nato sa news ang daghan kaayo nga mga false prophet, no? Sa Samoan dunay adamik amot kadungog mo ana nga dili sila mukaon og naay kinabuhi. Mga isda, mga karne dili, gulay ra jud. No? Unya, mayo man na magkaon tag gulay pero kung maingon na gani tag dili bawal na ng mga isda, mga unsa diha murag wa na nagkadimao. No? So daghan na gyud kaayo nga mga ninggawas to sa Surigao, to sa Davao, bisag asa madungog nato. Muna nga tinuod jud ang Bible. Tinuod jud siya. Muna nga kini nga word sa Ginoo nga gibilin kanato ato ning palanggaon, atong i-memorize, pangayoon nato sa Ginoo nga mahangry jud ta kanang gutumon kita permi sa iya nga word because the word of God is life. Kinabuhi nato kini. Ingon ang pulong sa Dios ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga nagagawa sa baba sa Dios. The increase of corruption madungog nato karon bilyon-bilyon dato gyud ang Pilipinas. Amen. Dato ta in terms sa mga natural resources nato. I-pray nato atong mga leaders. I-pray nato sila kay ngano man tungod sa pag-increase sa wickedness. Salamat sa Ginoo nga makabig ug maluwas sila. Amen. Hallelujah. Love, ingon ang pulong sa Ginoo, love most will grow cold. Punang ampuonon jud, mag-ampo jud ta. Nga dili ta mabilong sa kabugnaw. Magpabilin jud ta nga magmainiton sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Calling of the love of money. Tungod ang mga tao, mas love nila ang kwarta. Praise God. So this is our focus karon nga unsay angay natong himuon aron nga dili ta madala sa pagbugnaw sa atong relasyon, pagbugnaw sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. One thing that we can control or guard our hearts against the effects sa panghitabo karon sa kalibutan, kini mao ang gugma sa Dios. Ang agape love ni Jesus. Hallelujah. Dapat kana ang magapuno gyud sa ato kasing-kasing. Deep, selfless love of God dapat kini makita sa atong kinabuhi. Amen ba? Ang deep, lalong,
no? Og selfless nga gugma nga gikan sa Dios dapat makita kini sa kada magtotoo. No, atong nadungog kani kinanglan alerto. Nakabantay kita. Amen. Nakabantay kita, nakatutok kita. Mangin alerto kita. Kay ngano man kung dili kita magmabinantayon, love can be eroded by anger. Ang gugma mawa tungod sa kasuko, tungod sa kasakit, tungod sa mga kahiubos. Praise God. So bantayan nato ang atong ginatawag nga spiritual climate. Hallelujah. Glory to God. So, tulo ka butang atong isgutan aron dili ma-endanger ang atong relasyon, ang atong gugma sa Dios. 3 signs that our love are in danger. Bantayan nato kini. Una, when sin no longer shocks us. Bantayan nato nga ang atong gugma dili mabugnaw. Kinahanglan, bantayan nato ni. When sin no longer shocks us. Wala na ta nagakakuratan kung makasala ta. Dili na ta mahadlo kung makasala ta. Murag sayo na lang ang sala. Okay na lang. Evil becomes normal. Because everyone does it. Tungod kay uso. Uso karon ang magbinansili ay og asawa. Ukira nga magpadayon gyapon sa bisyo bisag nangalagad kita sa Ginoo. Ukira ang dagag uyab. Tungod kay uso nga dili na lang magpakasal kay dili man good sure kung basin magbulag. Dili man good sure kung siya gyud ang forever. Gani okay lang nga kuan lang usa. Puyo lang gyud usa. Dili tinud-anay nga pagpuyo. Puyo lang gyud usa. No? Every sin becomes ordinary. Murag na-immune na lang ta tungod kay nakita nato sa palibot ug uso ug maoy ginahimo karon. Makita nato sa kalibutan. Okay na lang gyud kaayo ang definition na lang nato sa sala karon kay dili na sin kundi mistake. Ay sorry. Ang murder mura na lang og kusi. Di ba? Sa kapanahonan karon, sayo na lang ang pagpatay sa tao. Praise God. Ang culture nato karong panahon na lahi na gyud. Lahi na gyud tungod sa ang Biblia nag-ingon ka nato tungod sa pagdagsang sa kadautan. Hallelujah, praise God. Episo 4:19. Ingon sa Bible, nawad-an na sila sa kaulaw. Nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaway. Salamat sa Ginoo. Mga igsoon, mangayo jud tagtabang sa Ginoo. Kini atong mga anak, kini atong mga apo sa ulahi. Atong yun i-cover sa mga pag-ampo. Kay dili pa ni maong ingon ang pulong sa Ginoo. Tungod sa pagdagsang sa sala sa kalibutan, nawad-an na sila kaulaw. Okay na gyud bisag unsa pa diha ang himuon nga pagpakasala sa tao. Diyan sa pigkarangan sa tubod na may daughter church. Daplin sa sadalan sa highway. So nagsulay mi nga dito magtulog kami. No? Karon kay pag-abri sa Panggil Bay, nga tulay dito sa Tanggob tutubod, no? 24 hours na nga nagabiyahe ang mga sakyanan, dili preya kaniadto nga kung magabi sa diyang wala pa na-open ang Panggil Bay, prag hilom pa kayong karsada. And then that time nga dito na-open na hastang sabaan na gyud sa mga sakyanan, mga panel, mga dagko kay mga sakyanan, mga agi kong gabi.
So, wa mi katulog. Kay nabag-uhan kayo mi tungod sa kasaba. Ug moagi ang truck, mo uyog-uyog ang yuta. So, ning balhin mi dito sa among isa ka balay, dito mi natulog. Kay ngano man dili mi makatulog. Ang Mother Church, which is sa Magsaysay, na personage sa Luyo. So, ayha ka makaabot sa personage, muagi pa ka og isa ka pader, no? Nga, sa among observation, makatulog mig maayo, kay nga naman dili ra kay tanto, saba, hilom ra. Wala mi kabalo unsay nagapanghitabo sa gawas, kay nga naman, naman dapit mi sa Luyo. Wala mi kay balog unsay mga marites sa gawas, no? Mao na nga, constant exposure to noise will dull our sensitivity. Buti pasabot na kung naanad na ta sa paghimo og pagpakasala, sa Ginoo walay gamay, walay dako nga sala. Kung maanad na ta sa sige og pagpakasala, dili na ta maulaw. Dili na ta makabati. Murag normal na lang sa isa ka tawo ang pagpakasala. Hello? Despite sa modernization sa kalibutan, modernization sa sala, high-tech na, bisan ang sala karon, no? God's standard, His Word, never increase or decrease. Ang pulong sa Dios wala jud mausab. Amen. Nagkalahi-lahi man ang trending, mga viral, mga unsang mga balita diha. Apan ang pulong sa Dios, dili jud siya mausab mga igsoon. Amen. Hallelujah. Ingon si Tulfo, isa sa ato nga mga senator. Unsa kuno? I-bend na lang nato ang balaod tungod kay maunay paminawa nato ang tingog sa tao. Apan ang pulong sa Dios migsoon, dili siya mausab. Amen. What is written, may tabo jud na siya. Mauna ang atong GPS. Hello. Maunay atong basihan, maunay atong standard. Unang number 1 kinahanglan, mangin stay rooted kita sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios mao'y standard, mao'y source nato sa kamatuoran, dili opinion. Mo na kay kasulti. Mo na'y opinion sa tao. Mo na'y madungog nato sa masa. Mo na'y madungog nato sa television. Ayaw jud, balik jud ta didto sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Dios maga-sanctify. Ang pulong sa Dios, praise God, maga-sanctify. I-separate sa Ginoo ang sala. Himuon ta sa Dios nga balaan tungod siyang pulong. Limpyuhan kita sa Ginoo. Hallelujah! In John 17, unsay giingon sa pulong sa Ginoo diya? Balaan na sila diha sa kamatuoran. Kaya ang imong pulong kamatuoran. The Word of God is truth. Muna si Jesus nag-ingon, siya ang dalan, kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Ama, kung dili pinaagi ni Kristo Jesus. Siya ang truth, mubalik tas Ginoo. Unsay gisulti niya, ug sa iyang pulong. Word of God, sama na siya sa kumpas. Kung wala ta kabalo, kung asa ta padulong. Nagagamit kita sa syudad og GPS. Amen? GPS aron di tamawa kung asa kita mo adto. Nagagamit kita og Google Map nga ginatawag sa cellphone aron makatultol kita, makatuod kita kung asa kita padulong. Ang pulong sa Dios magagiya. Salmo 119, 105. Ingon ang pulong sa Dios, ang iyang pulong kahayag sa atong mga tiil og suga sa atong mga dalanon. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang iyang pulong mo na migsoon, dili jud ta mo bulag sa pulong sa Ginoo. Dili jud ta mo biya
ang pulong sa Dios mo'y patukuranan jud sa ato kinabuhi. Hallelujah. Hebrews 4:12. Kasi nakamemorize sana. Kaya ang pulong sa Dios, buhi og gamhanan, mas hait pa kaysa bisan unsang espadang duhay sulab. Wow, unsa ka powerful ang pulong sa Ginoo migson. Keep on preaching the word of God. Padayon jud nga magasangyaw sa pulong sa Ginoo. Padayon jud ta nga magwali ingon ang pulong sa Dios, ug ang pulong sa Dios igawali sa tanang mga katawhan ug moabot ang katapusang panahon. Nganong ang church naa pa sa kalibutan tungod kay naa pa tay mandate, naa pa tay mission nga muwalis pulong sa Ginoo. Bisag asa ka, muwali ka. Hindi mo katapan, muwali ta. Amen. At tumig siya gawns, sakay mi dito sa boat nila. Ingon ako, wako kabalo kung makasakay pa nako ning mga tao or dili. Ibarog ko dito, bisag dako nga balon, iwali ko dito. Iwali si Jesus sa mga merkado, bisag asa karon. Grabe ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay ngon ang Ginoo, ug ang maayong balita igawali. Aron ang katapusan magaabot na. Amen. Una nga padayon jud ta, magtinabangay jud ta. Praise God. So, ingon ang pulong sa Dios sa 12. Kaya ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espadang duhay sulab. Amen. Mudulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag. Ug sa espiritu hangtod sa dapit di nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug huna-huna sa kasing-kasing sa tao. Dili gyud ta makatago sa Dios. Nganuman ang pulong sa Dios ilocate jud kaniya. Pangitaon jud kaniya. Ug ang pulong sa Dios kinabuhi. Hatagan niya kinabuhi ang imong lawas, ang imong kalag, ang imong espiritu. Hatagan niya kinabuhi because the word of God, ingon ang pulong sa Dios, He is the bread of life. Siya ang pan sa kinabuhi. Amen. Hallelujah. Praise God. Dili ta magpalayo sa pulong sa Dios. Kinigyod mo'y ato nga guide. Salamat sa Dios iyang pulong maigsoon. Ang pagpangalagad nato sa Dios dili lang ta kay hearers. Amen? Dili ra ta kay tigpaminaw, kundi mahimo gyud ta nga doers. Hallelujah, maaplikar gyud, makita gyud sa ato kinabuhi kini. Uban sa tabang sa Dios, inspire kita kanunay sa Ginoo. Amen? Pangayoon nato na sa Ginoo, Lord, inspire me every day. Inspire me, Lord. Inspire me. Tagay kong kalipay kada adlaw. Hallelujah. Tagay kong kalinaw kada adlaw. Pangayoon dyan na siya sa Ginoo may igsoon. Glory to God. Sa magsaysay, no? Nag-desire ko sa Ginoo nga, Lord, dini nga church, mag-raise up ikaw mga engineers. Kina naman may maestra, na naman may mga seaman, kumpleto namin, ay mga, dito mga mangunguma, lahi po yung mga istorya sa kinabuhi. But nag-desire ko sa Ginoo, Lord, mag-raise up ikaw engineers. Mag-raise up ikaw architects. Mag-raise up ikaw, Lord, doctors. Mga nurses. Mag-raise up ikaw lawyers, Lord. Kung abi ninyo, hinay-hinay nga gitubag sa Dios karon na jud may engineer. Ingko, wow. Ingon ako, pangayoon jud ay ni sa Ginoo. Amen? Pangayoon jud ay sa Dios. Mao na mga kigsuonan that we will not stop praying. Dili gyud ta maghunong sa mga pag-ampo. Kana nga battle nga 26 years ko nangalagad sa Dios, di lalim akong naagian. Ang magsaysay kung kailan mo sa magsaysay, that was the battlefield, the strong battlefield of Ilaga and Barracuda. No? Nakaabot pa mi diha nga grabe ang gira sa imay. Og naami pusil. Naami pusil. John 3:16. Amen. Hallelujah. Madungog na mong buto. Kanang buto sa Marawi. Dungog na dito kay bukid man ang magsaysay, no?
Pagkurog. Kita ni mga tao, nagbakwit, apil pun mig bakwit. Tungod kay ingon sa government, kinanglan mo hawa mi. Praise God. Wala ko ni uli sa mua. Kay maluoy ko sa mga membro. Kung naan sila sa crisis, dapat kita nila nga naata. Sa mga tao, kinanglan nilang prayer, kinanglan nilang moral support. Praise God. Salamat sa Ginoo nagpadayon ang bulungaton sa Dios migsaon. Salamat sa Ginoo nga naa nami Duterte Church nga duha. At least nakaanak mi no. Inay mo katapad manganak kag daghan. Amen. Naa mo spiritual daughters and sons. Manganak mo daghan, mag-disciple mo daghan. Mga young people, manganak og daghan. Hello. Mga silingan, naamoy mga higala, mga parinti, mga anak mong daghan. Amen. Spiritually, ha? Okay na po biologically, kung minyo mo. Amen. But in spirit, in the spirit, let's desire, Lord, tagai kong madala sa imong tilan. Amen. Nga, ato nga kanang anak, spirituhanon. Kabalo mo nga ako, ay ako na born again, siyempre, devoted jud mi nga Catholic sa akong pamilya kay ngano man ang pare dito sa amo ang matulog. O debutado jud mi. Kunya, salamat sa Ginoo kay ang akong best friend mo'y una nga nakaila sa Dios, iya jud ko nga tiyagaan, iya jud ko giantusan, iya jud ko nga gisangyawan, giludhan, gihilakan sa Ginoo hangtod nga nakaila ko sa Ginoo. Kay I was an athlete before, no? Player ko sa palarong pambansa, sa national. And ang akong kinabuhi, hala, sigig dula. Pero sa dihang nakaila ko sa Ginoo. Sa crossroad, sa akong kinabuhi. Nagdesisyon ko sa Ginoo, Lord, mga lagad ko kanimo. Wala na ako palandunga, bisag hangtod karon mabalo kog huna-huna. Wala na ako palandunga sa akong kinabuhi, but I am what I am because of the grace of God. Wala jud ko ikapanghambog sa Ginoo. Kung na ako ikapanghambog si Jesus ra gyud. Amen. So stick to the word of God. Kumusta man nagakasyak pa bata sa sala or wala na? Hallelujah! Glory to God! Mga igsoon, salamat sa Dios. Kinahanglan adlaw-adlaw mausab kita. Dunay pagbabago, dunay transformation. Paangat nga paangat. Mas matahom nga matahom ang atong kinabuhi adlaw-adlaw diha sa Ginoo. Ang Dios nagapamuhat kanato. The good, the bad, and even the ugly nga atong ginaagian, gitugutan sa Dios aron mapurma jud kita, aron maging stronger pa jud kita, aron ma-establisher pa jud kita. Mag-abot ang atong luha, ang kalipay, ang mga kasakit, tanan kana gihimo sa Dios aron ikaw ug ako malig-on ka. Aron pag-abot sa mga pagsulay, dili ka mauy-uy kung naay problema. Mubarog ka. Munang ingon si Joshua 1:9. Be strong, be courageous. Naay pagsulay. Naay mga trials yung mag-aabot sa ato kinabuhi. Munang ingon gingnan sa Ginoo si Joshua, pag malig-on, pag maisugon, kay ubanan ko ikaw. Hello, bisag asa ka, bisag naa sa mga pagsulay, sa kaharuhay man, sa kalipay, sa kasakit. Hallelujah. Kung kauban nimo ang Dios, mudaog jud ka nga igsoon. You are more than conqueror in Christ Jesus. You are an overcomer. Amen? Number 2. Bantayan na to. When compassion is replaced with selfishness and indifference. Kung nawala na bito atong compassion, wala na tayong pagbati. Tungod kay napulihan na kini sa dili maayong mga pagbati. Hello. Tungod nag-agi ba ka og daghang mga betrayal? Nag-agi ka og kapungot, kasakit, hostility, cruelty?
unfairness, injustice, cruelty. Many hearts will retreat instead of giving. We withhold. Ang atong gugma na bugnaw. Kisay nakaagian na. Tungod sa mga kasakit, wala na kay compassion. Sa una, lamion pa ka. Tinuod na. Hebrews 12:15. Ato ning bantayan. Hebrews 12:15. Pagmatngon kamo, nga walay usa kaninyo nga mubiya sa grasya sa Dios. Ug matngoni, nga walay usa kaninyo nga may sama sa mapait nga tanom. Nga motubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Sa una lamion pa ka. Hello, lamion na gyapon. Apan tungod sa mga kasakit, bitterness, mga kaiubos, nahimong mapait ang tao. Kung wala na tay compassion, tungod kay ang atong kasing-kasing, nahimo ng bato. Bantayan na to na. Bantayan na to na. Kay isa na siya nga magapabugnaw sa atong gugma sa Dios. Hello? Hallelujah. Muna, mga igsoon, nga ato kini, nga timanon ang atong gugma sa Dios. Lord, himuang nga mangin in love ko kanimo. Lord, himuang nga magmainiton, pangayoon jud na siya sa Ginoo. Pangayoon jud. And then kung pangayoon nato ka nang gugma nga ma-inlove pag yun ta sa Lord, the more nga i-reveal sa Ginoo kanato kung unsa kaniya kapalangga. Mas the more nga mag-speak ang Ginoo kanato. Mas the more nga ipakita kanato sa Ginoo aron masabkan pa jud nato, aron ma-inlove pa jud kita sa Ginoo maigsoon. Amen. Resist bitterness. Atong isalikway ang mga kapait. Ang mga kasakit, kinahanglan nga ang church maayo. Kinahanglan nga maalim ang mga samad sa atong kasing-kasing. And let us continue to reach out with compassion. Hallelujah. Mawala ang mga sakit sa atong kasing-kasing. Aron the more kita nga mag-reach out sa dying world. Ang church dapat ang reach out jud sa kalibutan, sa atong mga silingan, sa mga katawhan, sa mga kabatan-unan. Hallelujah. Glory to God. Just 10 minutes na kay istorya dito sa merkado, pwede ba magsangyaw ko ninyo kadyot radyot? Kung tanaw nimo sila, malipayon, murag walay problema. Kapan ma-amaze ka, human nga nag-pray ko, nang gihila. Tungod kay ang tao dunay emptiness. Kinahanglan nila si Jesus. Unya karon kung wala kitay compassion, tungod kay ang atong kasing-kasing na puno sa kasakit, mga kasilo, bitterness. Kinsa man ang reach out. Dapat ang church. Dapat ang my home church. Nindot ang inyong ngalan. Hello. Salamat sa Ginoo. Glory to God. Salamat sa Dios. Kinahanglan. We must fan the flame of love. O kini nga love, ang source ni ini, ang Dios. Because He is the God of love. Kinahanglan nga ang atong gugma sa Dios, mga kaigsuonan, padayon kini nga magmainiton. Compassion is still the action. That the heart is still warm. Init gyapon ang kasing-kasing kung kita nagapakita nga dunay pagbati, dunay kaluoy, ilabi na sa lost. Amen? Glory to God. Kinahanglan matanggal ang mga abo.
Kinahanglan matanggal ang mga babag. Kinahanglan nga magpaayo kita sa Ginoo aron kita mobati og compassion ngadto sa uban. Mubati kita og kaluoy aron ma-reach out nato ang kalibutan migsoon. Hallelujah! Glory to God. Pabilin kita ang mga lagad sa Dios. Continue to encourage ang uban nga magsimba, mga lagad sa Dios. Na one time gibisitahan ako isa ka member kay dugay na siya nga wala nagsimba. Nagahilak siya. Naghilak pod ko kaya na siya pas. Naulan ako nagsimba tungod kay nagbalik na ko sa pagpakasala. Usa na lang kasala ang wala na ako nakumitar kanang pagpanglakipas. Unya kung di ita mo reach out, kinsa man ang mo reach out nila. Kung wala tay compassion, kung atong tunglohon, unsa may mahitabo. Hello, kinahanglan mo dasig. Ingon ako, makasasala pod ko pareha nimo. Dili nato exclude ang atong kaugalingon nga murag si bisan kinsa nga di na ta makasala. Amen? Kung mag-pray ta, kay si Jesus maluluyon siya. Mubalik kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Always connect to the people. Amen? Aron ma-reach out. Be the bridge. Naikanta no, be the bridge over the troubled waters. Kita ang tulay. Aron sila, makaila sila sa Ginoo. Praise God. Salamat sa Dios. Let us be open to one another. The world needs more of our selfishness, compassion. Ang mga tao nagakinanglan sa dakong gugma sa Dios. Amen? Do not withhold love. Dili na to pugnan. Babagan ang gugma sa Dios may igsoon. Dapat makita kini sa ato kinabuhi. If you show compassion, you are a winner. Amen. Madaugon ka. If you show compassion, kindness to the people, tungod ka na kay gugma, compassion nga gikan sa Dios. Amen. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa Ginoo. Kini nga building mapuno og daghang mga tao magasimba sa Dios sa espiritu ug sa kamatuoran. Dalaygon ng Dios. And number 3, when faith practices becomes a burden. Bantayan nato kini. Kung ang atong prayer gani nahimo na siya nga ritual, nahimo na siya nga tulumanon, dapat kalipay. Amen. Malipay ta kung mag-pray. Malipay ta nga magbasa sa pulong sa Dios. Malipay ta nga mag-worship sa Ginoo. When prayer is up, grace come down. When prayer is up, ang tabang sa Dios iyang ibukbuk kanato. So kinanglan ang prayer up jud kanunay ang prayer. Amen. Prayer jud mga kaigsuonan. Glory to God. Salamat sa Dios. The man who is humbled will receive grace. In James 4:6, no, ingon ang pulong sa Ginoo, the Lord gives grace to the humble. Makabaton ang tao, mapausanon, o grasya sa Dios. Apa na mapahitason. Hallelujah. Ipaubos siya sa Ginoo. Praise God. Dapat kalipay nato ang pag-anhi. Kalipay nato ang magsimba. Kalipay nato ang mag-alagad. Kalipay nato ang mag-serve. Labi na sa atong isig ka magtutuo. Ingon ang pulong sa Dios. Kalipay nato atong mga anak mag-serve sa Ginoo. Kita na ko mga young people ganiha. Serve sila. Kapagamit sila diha sa Ginoo. Glory to God. In 1 Corinthians 13 verse 2, bisag unsa natong pagahimuon kung walay gugma, walay kapuslanan ang tanan. Amen? Hallelujah. Kung ang atong service, ang atong pagpangalagad, mechanical service na bitaw, murag duty na lang, wala tay relasyon sa Dios, empty. Kasi ingon sa pulong sa Ginoo sa pinadayag, 2:4.
Apan na ikasaway ko kanimo, mao nga wala ka na mahigugma kanako, sama sa sinugdan. Kasi nag-attend lang tag-simba tungod kay simba, Domingo. Lahi gyud may igsoon nga natay gugma. Na adyo'y kalipay. Amen. Malipay ta. Unang pangayoon nato sa Ginoo, Lord, tagay kong kalipay. Ang akong mga anak, ang mga members sa church, ang mga leaders, ang mga staffs, ato sila i-pray. Lord, tagay sila kalipay nga mag-alagad kanimo. Si Pastor James, atong i-pray, Lord, tagay kalipay si Pastor James. Hallelujah! Dalaygon ang Dios, migson. Ingon ang pulong sa Ginoo, nabantayan ang Dios. Sa pinadayag, wala na ang imong unang gugma. Praise God. It's time nga mabalik, nga malabstract kita sa Ginoo. Ganihan natay communion. And the reason nga nung natay communion, tungod si Lord, si Abba, gipadala niya yung bugtong anak. Kay palangga kita sa Ginoo. Motong, naikanta diri gani Silent Night, na Christmas song. It reminds us sa dakong gugma sa Dios. Palangga kita sa Ginoo. Gikan kita sa kangit-ngit. Gidala niya kita sa iyang mahimayaong kahayag. Glory to God. Giluwas kita sa Dios. Dili lang, aron mahimo kitang PPP sa simbahan. Kundi, magpagamit yun kita sa Ginoo. It is love. Nga mag-serve sa Lord. Kung love na to si Lord, love na to nga mag-serve kaniya. Amen? Love na to nga mag-serve sa Dios. Praise God. Salamat sa Ginoo, maigsoon. Dili na to malimtan ang atong paghigugma sa Dios, ang atong gugma sa Ginoo. Dili ta ritualistic, dili ta duty-driven. Praise God. Hug your children. Palanggaon ang mga anak, mga kaigsuunan diha sa Ginoo. Dili lang kay puro allowance ang ihatag sa mga anak, kundi pabati na to, palangga na to sila. Palangga na to si Lord. How can we show nga palangga na to si Lord? Pinagi sa pag-serve sa matag usa. Pagpalangga, pag-reach out sa lost. Pagsangyaw sa maayong balita. Amen? Hallelujah! Glory to God! Kinahanglan ang atong gugma sa Dios. Dunay pagkalayo. Amen? Pagkalayo. Pagmainiton. Glory to God. Ingon ang pulong sa Dios, as a Father, love me. Remain in my love. Magpabilin jud ta sa gugma sa Dios. Amen? Pila diri ang nag-date sa Ginoo kada adlaw. Pila diri ang mag-asawa nga nag-date mo sa una ayaw mo nagminyo. Unsa man yung ginaisgutan basta mag-date mo? Intimate, di ba? Nindot. Nagabayloanay mong istorya. Kung mag-pray kita sa Ginoo sa buntag, inig-date na to sa Ginoo sa buntag, dili ta magdala akong prayer request nga na 100 kabuk nga prayer request. Hello. Inig-date mo sa buntag sa Ginoo, sweet kayo ta. You are lovely, Lord. You're beautiful beyond description. You're awesome. Saludo jud ko nimo, Lord. Genius jud ka. You are perfect. Nakay-date sa Ginoo 10 to 15 minutes. Lahi po itong intercession. Amen? Kay kada adlaw, kada buntag, magdala kag prayer request sa Ginoo na 100 ka buok. Ma-burn out ta. So, atimanon jud ang relationship sa Ginoo. Lahi ang intercession. Always connect to the Lord. Amen? Glory to God. Allow the Holy Spirit to rekindle the love. Amen? Ingon si Pastor James, sa inyong mga cell group, sa inyong mga care group, every believer, matag
magtotoo. Must be alert to the spiritual climate of their own heart. Kinanglan bantayan nato kini. The real danger in the last days is not just external wickedness, but his ability to cause internal collapse. Mga pagsulay sa kinabuhi. Dili ta makabantay. Basin mawa ta sa pasin. Munang bantayanan siya. Ng gugma, dili mawala. Sa discussion ninyo or sa inyong mga care group, sa inyong mga cell group, mao kini. As we reflect on the 3 signs of love, growing cold, becoming desensitized to sin, losing compassion, and feeling burdened by faith, can you share which one you have noticed in your own life recently? What do you think may have contributed to it? Sa mga reason. Ano nga imong gugma? Bugnaw. So, salamat sa Ginoo. Yang church, sa my home church, diri sa Iligan. Padayon nga alerto. Gang gugma. Padayon. Magdaba-daba sa pag-alagan sa Diyos. Padayon nga mainiton sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung ikaw dili na ka makabati, it's time for you nga ayungon ka sa Ginoo. Tungod daghan ang anihonon. Daghan ang nagakinahanglag hiling. Bisag asa ka mo tan-aw karon, daghan ang nagakinahanglan pagministeryo sa Ginoo. Kunya kung ang church samaran, dili siya makareach. Munang kinahanglan bantayan nato ang mga bitterness atong kinabuhi, ang mga kaluya, bantayan na nato. Hallelujah.